Sa gitna ng mga umiinit na trade sa NBA na pabalitang interesado ang Los Angeles Lakers na makuha si Bogdan Bogdanovic mula sa Atlanta Hawks kapalit ni D'Angelo Russell at isang second-round pick. Ang usap-usapan ay nagdudulot ng malaking ingay sa mundo ng basketball dahil parehong kilalang pangalan sina Bogdanovic at Russell. Si Bogdan Bogdanovic, isang versatile na scorer, ay kilala sa kanyang shooting ability at pagiging consistent sa tira nito sa 3-point area. Kung matutuloy ang trade, siya ay magiging malaking tulong para sa Lakers, lalo na sa kanilang offensive game. Ang Lakers ay naghahanap ng mas maraming shooters upang makatulong kay LeBron James at Anthony Davis sa kanilang kampanya para makabalik sa NBA Finals. Si Bogdanovic ay maaaring maging isang mahalagang piraso upang mabigyan ang team ng mas malalim na lineup. Sa kabilang banda, ang Atlanta Hawks ay makakakuha ng isang talented point guard sa katauhan ni D'Angelo Russell. Si Russell ay kilala sa kanyang scoring at playmaking abilities, bagay na maaaring makadagdag sa backcourt ng Hawks. Bagamat hindi naging consistent si Russell sa kanyang huling season kasama ang Lakers, maaari siyang makahanap ng bagong simula sa Atlanta Hawks kung saan siya ay maaaring maging isang key player sa sistema ng Hawks. Kasama pa rito ang second round pick na maaaring magamit ng Hawks para makuha ang isang young talent sa NBA draft. Bagamat nananatiling rumors pa lamang ang trade na ito, siguradong maraming fans ang nag-aabang kung matutuloy nga ba ang swap na ito. Parehong teams ang may layuning mas mapaunlad ang kanilang roster at kung mangyari ito, maaari itong maging isa sa mga mas pinag-usapang trade ng offseason. Sa kabilang banda, hindi nga sang-ayon ang Lakers legend na si Magic Johnson sa pagsama kay Bronny James sa final roster ng Lakers ngayon season dahil may mas magagaling pa nga daw dito na mga batang player ang Lakers na merong two-way contract. Ayon nga kay Magic Johnson, kung siya nga daw si Bronny ay sasabihan niya si LeBron na paglaruin siya sa G League ng buong season para ma-develop palalo ang laro nito. Hindi pa nga daw kasi NBA ready itong si Bronny James. Ayon kay Magic Johnson, wag daw i-pressure ni LeBron si Bronny dahil lamang sa kanyang legacy. Mas mabuti nga daw na magkaroon ito ng sariling desisyon at gumawa ng sariling niyang legacy. Sa loob nga ng isang off-season mga tropa, grabe nga ang pinagbago ng Eastern Conference sa dami ng mga teams na lumakas ang lineup. Kagaya na lamang ng Philadelphia 76ers na literal nakabuo ng isang super team dahil sa pagkakakuha nila kay Paul George at ilang mga role player. Bukod sa 76ers, hindi rin naman nagpahuli ang New York Knicks sa pagpapalakas ng team dahil matapos nga po nilang makuha si Mikal Bridges, sinundan rin naman ito ni Karl Anthony Towns na kukumpleto sa kanilang bagong super team. Syempre, hindi rin naman magpapahuli ang Milwaukee Bucks na healthy na nga ngayon. Ang dalawa nilang superstar na sina Giannis at Damian Lillard, kaya magiging sobrang competitive nga next season ng Eastern Conference sa dami ng mga teams na kayang humamon at talunin sa Boston Celtics. Pero sa kabila niyan, mismo si Tatum na ang nagsabi sa isang interview, wala nga siyang kinakatakutan kahit sino man at anuman ang mga teams na nagbabanta sa kanila. Sila pa rin naman nga ang nananatiling hari sa Eastern Conference dahil sila lamang ang nag-iisang team na may pinaka-solidong lineup at team chemistry.